Eto may papakita lang ako sa inyo isang bumabatikos na wala sa hulog. Gusto ko lang punahin yung mga banat niya kasi sablay talaga eh. Sablay. Kung ano-ano pa sinasabi eh. Itong parin tong walang kwentan to. Nagbabalik po ang memo. Nagiging sentro ng usapan ngayon ang papel ng pananampalataya sa politika matapos punahin ng ilang faith leaders ang paggamit umano ng mga religious teachings para ipagtanggol ang mga kontrobersyal na pulisiya ng gobyerno. Kaugnay nito, inilunsad din ang grupong Kingdom Keepers na nagsusulong ng moral accountability sa mga lider ng bansa. At para mas maintindihan ang isyong ito, makakausap natin ngayon live via Zoom ang running priest na si Father Robert Reyes. Welcome to Memo po at Happy Independence Day, Father Robert, and Happy Feast of the Sacred Heart. Good morning, Father. Yes. Good morning, Willard and Margot. Good morning. Yes, happy Sacred Heart Feast. Yes po, first of all po, meron naman bagong grupo. Ano naman po ang pangunahing layunin ng Kingdom Keepers? At bakit po ninyo napiling ilunsad ito ngayong panahon ng matinding political division sa bansa? Obviously, pati mga simbahan po divided, no? Kasi Ito na naman, may bago na naman silang grupo. Kingdom Keepers. Tapos sarang sinasabi ng host na parang they represent, they own the morality, they own the Bible, the scripture. baka tatlo lang sila dyan eh. 3-5 lang siguro sila dyan eh. Tapos sila na yung pinakamaghahari. Yan po kasi ang hilig talaga ng mga pare eh. Noong palang unang panahon, meron talagang sa kasaysayan, kahit babasahin yung history, not only history nung panahon ni Rizal, even before, even the time of the Jews, pag yung mga church leader nakarinig ng iba, na grupo, nagpipreach ng gospel, ang punakaga, hindi dumaan sa amin yan. Hindi namin yan kasama, so mali sila. As a matter of fact, that's the reason why Jesus was outcast by these Pharisees. Kasi hindi nanggaling sa kanila yung Savior na inaantay, yung Messiah. Remember, there was a scripture, and these Jewish Sadducees and Pharisees, alam nilang may Messiah darating. Pero hindi nila matanggap na yung Messiah na yung galing sa Nazareth. Hindi nila matanggap na itong Messiah na to pinanganak sa ng mga animals. Hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap na hindi galing sa kanila. That's why they criticize Jesus at that time. Kasi hindi, kami ang pinuno ng mga Hudyo. Dapat dito, kasi remember, that Messiah was promised to the Jews. Therefore, it should come from us. Pag hindi galing sa amin, mali. Ganun lang kasimple. Parang ganitong parin to. Hindi pwedeng gamitin ni Cayetano ang Biblia. Sa amin yan, kami lang may-ari niyan. Kami lang mag-interpret niyan. Alam mo, as a matter of fact, eto, makinig kayo. As a matter of fact, noong panahon ng Protestant, yung panahon ni Martin Luther, tandaan ninyo, ayaw nga nilang pagbasahin eh. Ang ginawa nga ni Martin Luther, i-translate niya through yung scripture into their language. Nagalit ang pamunuan ng church noon, kaya siya sinibak. Kaya naging Protestant. Ibig sabihin, they protest. Parang yun ang dating. Kasi nga, ang sinasabi ni Martin Luther noon, mali. Mali yung katuruan nyo. Ba't kami magbabayad para sa kaligtasan ng tao? Ganun. Di ba? Bakit? Ugali na po kasi ng mga pare at ng mga leaders na yan na pag hindi galing sa amin, walang karapatan. Dapat kami lang, kami, wala na. divided politically. Yung mga pro ganito, pro ganon. And so Catholics,
Protestants, Evangelicals experience this division. Kaya nag-usap-usap ang ilang mga pare, mga evangelical pastors, Protestant pastors and priests, pati yung mga lay theologians sila, nag-usap-usap kami. We should not be divided on what is true. Yung katotohanan should not divide us. Hindi tayo dapat ma-divide as far as the welfare of our country is concerned. We should focus on what unites us first rather than what divides us. Especially, we should not be divided by what we believe in. No, dapat if we believe in God, that should unite us. Believe in Jesus, that should unite us. Pero bakit pati yung mga religion ay nadi-divide pagdating sa Diyos, pagdating kay Kristo? There's something lacking somewhere. Kaya na-discover namin, I think we have to pray, study, analyze, discern, and act together. Yun po ang kulang. Kaya namin binuo itong bagong grupo na to. We will now spend time, mga paring Katoliko, mga evangelical pastors, mga paring Protestante, at yung mga lay counterparts, at may mga lay theologians tulad ni Dr. Melba Magay na kilala bilang isang very good academician, scholar, and theologian ng evangelical churches. It's great to see that all of the different church organizations are coming together. So evidently, it's not just a Catholic organization, although Father Robert Reyes is Catholic, but he mentioned that there are also some Christian organizations that have joined him. And this is the time to learn from one another, no? Kasi parang hiwalay-hiwalay po, mga evangelicals, isang bahagi ng lipunan, mga Katoliko, mga Protestante, but we also believe in Jesus, no? Christ unites us. Kaya paano natin ipakikita yung unity na yun, especially ngayon. Galit na galit ka kasi sa kay Cayetano dahil gamit ng Biblia at ng verses. Pero siya, gamit naman kay Christ na mali naman ang context. Bakit po mali ang context? Kasi sinasabi niya, kailangan unite. Alam mo, mali po yan. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Na nagkakagulo ang bansa dahil parang humahati sa ating mga politicians, no? Look at what happened sa Senado, kaya kami nagagalit. Instead of creating unity amongst themselves, sila Alan Peter at yung dating majority na ngayon naging minority, ay parang gulong-gulo na ang Senado. And bahagi ng gulo na ito ay ginagamit pa mali sa maling paggamit po ng religion. Eto, gusto niyo ng ano? Hindi, ito para lang sa kalaman. Quote siya ng quote eh. Okay, dalagay natin. Sabi dito, Luke 12:51-53, do you think I came to bring peace on earth? Jesus was talking here, No, I tell you, but division. From now on, there will be 5 in one family divided against each other. 3 against 2, and 2 against 3. They will be divided, father against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother. Bakit? Banat ba? Baka isa lang yan. Hindi. Meron pa, Matthew 10:34-36, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father and a daughter against her mother. Akala ko ba, sabi ng Biblia, honor your father and mother. Bakit ngayon biglang papasok si Kristo, sasabihin niya, for I have come to turn man against his father and a daughter against her mother. Parang conflict yan O, kita nyo na may conflict sa Bible? Ganyan yung mga mga nagpapaliwanag yung mga galit sa Biblia Walang conflict dyan. Simple lamang po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Matik talaga magkakaroon ng division when you try to divide those who follow Him and those who do not. Those who are evil and who follow the gospel. Matik magkakaroon talaga ng division.
Hindi dito sinabing i-disrespect ang magulang. Ang sinasabi lamang po dito ay definitely, one way or another, you have to say no to your parents, especially when it comes to faith. What if your parents have a different faith and God called you and you have to pursue that faith? Different. Alam mo naman, ang mga magulang sasabihin nila, pinanganak na akong ganito, mamamatay akong ganito. But your eyes were open to the gospel of Christ. Ibig bang sabihin, sorry, sige, kung ano na lang yung religion ng aking magulang, doon na lang ako. Hindi. Ito yun. I came not to bring peace on earth. There will always be division. So ano ibig sabihin? Yung pagkiklaim, naku po, nakalimutan ko palang i-mute, sorry. Nag-e-echo pala yan. Pasensya na ha, nag-echo kayo. O ito, hindi na mag-echo yan. Yung sinasabi niya ditong dapat ay hindi divided, hindi po. You cannot. Kasi you cannot unite doon sa mga government officials na nag-aano ng katiwalian, na nagpupush ng korupsyon. You cannot unite with them. Kaya there would be division, bad and good. It's a division. Evil and godly. It's a division. Kaya ngayon, there are evil in the government. Hindi ibig sabihin, tatahimik na lang kami, we will join them. So that there's no division among us. There would be peace because Christ said peace. Hindi. You are misinterpreting the gospel. Father, maling-mali. There will always be a division. And as a time goes by, lalong-lalo na in the last days, there will be a lot of division. Kasi nga, magiging prominent ang evil, magiging mas maingay, mas malakas, as mas demonic. And when you say no to them, talaga magkakaroon ng division. Kaya maling-mali itong paring to eh. Sa totoo lang, maling-mali itong paring to. Paggamit ng scriptures na accommodating, no, appropriation. Imbis na yung scriptures, salita ng Diyos, ay ginagamit para matuklasan ang katotohanan, lumayat sa kabulagan at sa kakitiran ng pananaw. Hindi. Ginagamit pang depensa sa mga posisyon na questionable. Father, Kaya, sabi po ni... nagkaisa kami. Father, sabi po ni Senator Alan Yes. Cayetano, meron akong 3 librong hawak. At isa po dun sa mga librong hawak niya na nag-justify sa pagiging Senate President pa din po daw niya ay ang Bible. Ano po ang masasabi niyo po doon? So ang inyo po bang Kingdom Keepers ay hindi sang-ayon doon sa pagsabi niya na hawak po niya yung Bible at yun daw ang nagsasabi na siya ay patuloy na Senate President pa din? Ganun rin ang ginagawa ni Kibuloy. Hawak palagi niya yung Bible. Oh. Diba? Hindi porket hawak mo ang Bible, ikaw ay nagsasabi ng totoo, ikaw ay sumusunod sa gusto ng Diyos na sabihin mo at gawin mo. Kaya ang ginagamit, anong nangyayari po, yung Bible po ay nagiging instrumento. It's being instrumentalized to justify positions. It should never be done that way. Okay, scriptures, sabi nga ni Timothy, is good for correction, it's good for understanding, it's good for direction. Yan po sa Timothy 3, no? You don't use scriptures for self-defense. You use scriptures to find God and to ask for God's help. Yan ang hirap talaga eh. Ayoko na. Last na yan. Last mo na yan sa akin. Alam mo kasi, nagagalit siya yung sinabi kasi, di ba may hawak na 3 libro, Constitution, Bible, and Senate Rule si SP Cayetano. Hindi naman niya sinasabing
siya lang ang nag-i-interpret nun, siya lang ang magaling tungkol sa Biblia. Ang sinasabi lang niya, these are my guides. Ito ang ginagamit kong guide for me to rule as a Senate President. Tapos magkukot pa si Father ng Timothy na mali-mali na naman. Bakit mali? Kasi tama eh. Tama, ano ba nakalagay doon? 'Di ba? Use for guidance ang scripture. 'Di ba? Ang ibig sabihin doon, sinabi ni Paul kay Timothy na gamitin mo 'yan bilang gabay mo because that scripture is God's breath. Ibig sabihin, salita yan ng Diyos. Kaya yan ay good for correction, good for guidance. Mali ang paggamit mo. Mali ang pag-intindi mo, Father. Bakit? Tama yung scripture na yun kay SP Cayetano. Ginagamit niya, again I'm not saying perfect si Cayetano. I'm not saying that. No one is perfect. That's why you come to the Bible. Kasi meron kasing perspective ang tao. Ba't ka nagsisimba? Masusunog ka dyan, mamamatay ka. Pag nagsimba ka, mamamatay ka dyan. Pag ginawa ka mo yung Biblia, mamamatay ka dyan. Banal yan, Biblia. Hindi ho. Tama kayo, banal ang salita ng Diyos, pero kaya ka nga lumalapit, kaya mo nga ginagamit para makorek ka. Para magkaroon ka ng guidance. Alam mo kung sinong nagganyan? Demonyo. Totoo, walang biro. Ang nagsasabi ng ganyan ay demonyo. Tandaan niyo to Ang demonyo pag nagkasala ka, itong statement niya. Bible ka pa dyan, makasalanan ka naman. Di ba? Bible ka dyan, ano ka, simba ka dyan, service ka dyan, makasalanan ka naman, huwag ka na mag-service. Bakit? Sabi mismo ng Biblia The accuser, si Satanas. Kaya nga, ikaw may Biblia, kaya ka nga pumupunta ng church because you are a perfect person who needs God. Kailangan mo ang Diyos, kailangan mo ang salita niya para ikaw ay matuto, makorek, maglinis, masanctify. Mali. Tama. Tama, masanctify. Di ba? Yun ang dahilan Hindi, ilalayo mo yung sarili. Bawal mo, wag mo hawakan yan kasi hindi ka banal. Hindi, sorry pero ganun po kasi ang salita ng demonyo Parang si Father, parang kesa na-encourage, tama yan. Maybe, alam mo yon, maybe he should read more and he should really understand. Hindi Ang correction ni Father, hindi, kami lang ang pwede. Ikaw, speaker ka, Senate President Cayetano, bawal. Ay naku, umiinit na naman ang ulo ko, kaya lang natapos na ang 1 oras nating pakikipag-usap. Huwag na nating ituloy ito. Anyway, maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na ating video. Sana po ipagpalain kayo mga kababayan. Etong weekend, lalong-lalo na, it's a long weekend today and people are really having their vacation while celebrating the Independence Day yesterday. Pero ngayon ko ginagawa itong Independence Day. Kaya Happy Independence Day, pero sa totoo lang, wala pa naman talaga tayong tunay na kalayaan mula sa mga magnanakaw na politiko. Walang kalayaan talaga. Sa totoo lang, wag ho tayo tunay ba talaga tayo malaya? Hindi. Hanggang ngayon, kontrolado pa rin ng gobyerno ang pera ng taong bayan. Maraming salamat po. God bless everyone. See you again tomorrow. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama pala
matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.